Sana ako'y iyong tinubos, hindi ko masusukat lawak ng pag-ibig mo. Kahit ako'y dumanas ng lubog at pagsubok, kung maulit naman, ako'y hindi matatakot. Mahal siya, ako'y iyong palakasin. Nawa ako'y magtagumpay matapos ang tampuhin. Kung matapos ng lakbayin ng kanyang mga hinirang, dahil kanyang inulit sa payapang bayan niya, sa dakilang araw niya, sa pagbabalik niya siya, tayo ay kanyang bubuhin, gantimpala'y kakamtin. Do'y muling makakamiling biyayaan na nawalay walang hanggang kaligayahan. Ang buhay lilipas na, kung ako'y nasasabi, makamiling ayaw siya. Nawa ako'y nakahanda na sa iyong pagbabalik. Dakilang Ama, Yahuwah, makapangyarihan ka sa lahat. Nandito muli ang iyong mga anak, nagtitipon-tipon mula sa iba't ibang mga dako. Iisa ang aming layunin, purihin, parangalan ka, sambahin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin nung kami nagkakasala pa. Dahil po sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, binuhos mo ang iyong kagandahang loob at tinawag mo kami sa iyong bayan upang kami makupkop ng paghahari ng iyong bugtong na anak. Salamat, iniisip mo kami kahit po kami nagkukulang at nagkakasala. Palibhasa, pagka ikaw ay nakatingin sa amin, naaalaala mo na kami buhangin lamang at nandito kami dahil po mahal mong yung mga anak. Wala po kaming maisusukli sa iyo. Subalit ang amin pong gustong gawin,
ipahayag sa iyo ang aming pasasalamat, ang aming wagas na pag-ibig. Salamat ng marami. Pinapatawad mo kami, nililinis mo kami. Muli po kaming nagsisisi, Ama, sa aming mga pagkakasala. Minsan pa patawarin kaming ganap. Gawin mo kaming karapat-dapat na maging mga anak mo. Panginoong Yahushua, salamat ng marami. Ikaw po ng aming sinasamba. Dahil sa iyong pangalang Yahushua, kami po ay naging karapat-dapat sa ganitong mga pagsamba. Marami kaming gustong sabihin. Maawa kang dinggin ang sinasabi ng aming kaluluwa na hindi namin kayang mabigkas mula sa iyong Espiritu. Ikaw nang bahala sa pangangailangan ng iyong mga lingkod. Basbasan mo kaming magkakapatid sa buong pagkakataon ng pagsambang ito, na mapakibasbasan ng iyong anak na maghahayag ng iyong mga salita. Puspusin po ng kapangyarihan, makinabang po kami sa lahat ng aral na aming tatanggapin. Ama, magmilagro ka po para sa iyong mga anak na nangangailangan ng iyong tulong. Kung meron man may mabibigat na karamdaman, walang imposible sa iyo. Kami nagmamakaawa. Maghimala ka po sa iyong mga anak. Pakibasbasan ng kabuhayan din ng iyong mga lingkod. Pakitanggap at basbasan ang mga iniabulin ng iyong mga anak. Magamit po sa kinauukulan. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Tininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas, Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom po, mga mahal na kapatid. Binabati po namin kayo ngayon. Saan man panig ng mundo kayo naroroon, ngayong banal na araw na Sabat. Nagpapasalamat po tayo sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach sapagkat minsan pa'y binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang pag-aralan natin ang mga salita ng ating Aba upang lumakas at tumibay ang ating mga pananampalataya. Ang ating pong paksa ngayon sa ating pag-aaral ay ang pagharap sa alinlangan, sa pag-aalilangan. Normal po ang makaranas ng pag-aalilangan paminsan-minsan.
Katunayan po, ayon sa ating mga pag-aaral, ang ating sinusunod, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, subukin ninyo ang lahat ng bagay at hawakan ninyo yung mabuti. Panghawakan ninyo yung mabuti. Test all things. Hold on to what is good. Kaya po, may konting pag-aalinlangan tayo, tetestingin natin kung yung ating mga naririnig, yung itinuturo sa atin, ay ayon sa tunay na kalooban ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Kaya itong pag-aalinlangan na ito ay kung napag-aralan na natin kung yun nga ang kalooban. Kaya kung yun ang kalooban, tapos nag-aalinlangan pa tayo, dapat ay may gawin tayo sa ating pag-aalinlangan. Sapagkat kung pinabayaan po natin, maaaring makasira at makasama sa ating kaluluwa kung hindi natin haharapin agad. I-adjust ko lang. Kaya napakahalaga po na harapin natin ang pag-aalinlangan sa mabisang paraan upang hindi tayo mapahamak. Ngayon po, ang unang tanong natin, ano ba ang pag-aalinlangan ayon sa banal na kasulatan? Ito po ang sagot sa Santiago 1:6-8. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang pangalakad. Ano po ba ang pag-aalinlangan ayon sa banal na kasulatan? Yung pong hindi paniniwala sa mga sinasabi ng ating Yahuwah Aba. Kamukha po sa talatang ito, yung konteksto po nito ay yung naunang bahagi ay sabi ng ating Yahuwah Aba, kung kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Diyos at ibibigay sa iyo. Yung po ang pahayag. Hindi tayo naniniwala doon. Hindi tayo naniniwala na bibigyan niya tayo ng karunungan kung hihingi tayo sa Kanya. Meron din po naman na pinipili yung mga sinasabi ng ating Panginoong Yahuwah Aba. Kaya halimbawa, binigyan tayo ng 10 Commandments, pero meron kang pinipili, hindi ko na susundin to dahil ito ay obsolete na. Isa din po yan ng pag-aalinlangan. Saan po inihahalin tulad yung mga nag-aalinlangan? Sa alon sa dagat na hinihipan ng hangin at ipinapadpad kabi-kabila. Ano pa po ang isang uri ng pag-aalinlangan? Ang hindi paniniwala sa ating Yahuwah Aba at Yahushua HaMashiach sa lahat ng panahon at pagkakataon. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Sinisisi mo na ang Yahuwah Aba. Ayaw mo na manalangin. Nagkaroon ng karamdaman ang iyong anak. Nagagalit ka na. Hindi mo na pinaniniwalaan ang mga sinasabi sa iyo. Ano po ang tawag
sa kanila ng Biblia, mga dalawang isip at hindi matatag, mabuhay, hindi matibay, kaya madaling masira at bumagsak. Kaya ano po ang dapat nating gawin bilang mga lingkod ng ating Yahuwah Aba? Kailangan pong alisin natin ang pag-aalinlangan sa ating buhay. Sa madaling salita, pagsikapan nating paniwalaan ng buong puso ang mga sinasabi sa atin ng ating Yahuwah Aba at Yahushua HaMashiach sa lahat ng oras. Ngunit yung pong pag-aalinlangan natin ay normal na karanasan ng tao, kaya paminsan-minsan dinaratan tayo ng pag-aalinlangan. Kaya lang, kailangan ayusin, lutasin natin agad. Sino po ba ang nagpasok ng pag-aalinlangan sa mundo? Ito po ang sagot. Genesis 3:1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahuwah. Isang araw, tinanong nito ang babae. Si Eva po yun. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sino po ang nagpasok ng pag-aalinlangan sa mundo? Walang iba kundi si Satanas. Ano ba ang itinanong niya kay Adan at kay Eva? Totoo ba na sinabi ng Diyos sa inyo na huwag kayong kakain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Medyo tinitwist na niya yung salita ng Diyos. Ano po ang sagot nung mag-asawa? Yun lamang pong bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan ang ipinagbawal sa aming kainin sapagkat ang sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay kami. Ano po ang sagot ni Satanas? Ano sabi niya? Hindi kayo mamamatay. Yun po, ito pong estratehiya ni Satanas. Unang-una, pabubulaanan niya o ititwist niya yung utos ng Diyos. Hindi kayo mamamatay. Ikalawa, may babanggitin siya na pang-akit. Ano po yung pang-akit niya ngayon? Ang sabi niya, pag kumain kayo, magiging kagaya kayo ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya yung pong pagkasabi niya, magiging kagaya kayo ng Diyos, nang marinig nila ni Eva yun. Siguro, nasabi niya sa asawa niya, maigi na lang, nakita ko itong ahas. Biro mo, magiging kagaya tayo ng Diyos. Kaya siguro ayaw ipakain to kasi ayaw niya na maging kagaya natin siya. Kaya nadaya sila. Yung pang-akit, yun ang scam. Scammer po si Satanas. Siya ang original scammer. So maganda yung niya, pang-akit niya. Magiging kagaya kayo ng Diyos. Kaya kumain sila. Ano po nangyari nung kumain sila? Pumasok ang kamatayan sa buong sanlibutan. Pagkakain nila, naramdaman na agad nila, ano itong nangyari sa amin? Mukhang nadaya kami. Sapagkat ang ginawa nila, nakinig sila kay Satanas na siguro doon lang sa tagpong yun lang nila nakita. Samantalang ang Diyos na lumalang sa kanila, hindi nila inintindi yung utos. Ang magduda po tayo sa ating Yahuwah Aba ay maaring magdala sa atin ng matinding paghihirap at kapighatian sa buhay. Kagaya ng nangyari kay Eva at Adan, kagaya ng nangyayari
sa mga tao ngayon. Namamatay ang mga tao. Gayunman, alam natin, bilang tao, ay inaabot din tayo ng pag-aalinlangan. Bukod po kay Adan at kay Eva, sino pa ang binabanggit sa matandang tipan na nagdanas ng pag-aalinlangan? Sino po ang ilan? Nung nakaraang linggo na pag-aralan natin to. Sino po? Si Asap. Sino po si Asap? Musikero po at manunulat sa palasyo ni Haring David. Ano yung pag-aalinlangan niya? Ang sabi niya, bakit anya yung mga taong masasama, umuunlad sila, yumayaman sila, malulusog ang katawan nila. Yun ang hinaing niya sa Diyos. Samantalang ako, tinutupad ko ang lahat ng mga utos, mahirap ako, naghihirap ako. Ngunit, pinaintindi sa kanya ng ating Yahuwah Abba na hindi yung pangkasalukuyang kalagayan ang mahalaga. Ang mahalaga ay ano ba ang kahihinatnan mo? Anong mangyayari sa iyo kapag ka nawakasan na ang sanlibutan? Pupunta ka ba sa eternal punishment o kaya sa buhay na walang hanggan? Kaya yung po, maaring maganda ang buhay nila ngayon, pero doon sila sa dagat-dagatang apoy tutungo. Sino pa po? Si David. Si David, nakagawa ng mabigat na pagkakasala sa ating Yahuwah Abba. Ano po yung pagkakasalang nagawa niya? Nangalo niya siya kay Bathsheba. Si Bathsheba, may asawa na si Urias. Ano pong ginawa niya? Nang mabuntis si Bathsheba, binalak niya na patayin si Urias. Yun ang mabigat na pagkakasala niya. Kaya hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ng Yahuwah Abba. Maigi na lamang sapagkat sa karamihan ng hari ng Israel, si David ay isa sa mga hindi sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Tapat siya kung ang pag-uusapan ay pagsamba sa ating Yahuwah Abba. Ang sabi nga ng ating Yahuwah Abba sa kanya, he is a man after my own heart. Kaya nasisiyan siya kay David, gayon man nagdanas ng mga paghihirap ang kanyang mga anak. Nagpatayan yung mga anak ni Haring David. Sino pa po? Si Abraham at si Sarah. Pinangakuan sila na sila'y magiging ama at ina ng maraming bansa. Matanda na si Sarah, baog pa, nainip. Ano po ang ginawa? Ang sabi kay Abraham, ito yung alila akong babae, sipingan mo at baka dyan natawagin yung anak na sinasabi ng Diyos. Maigi na lang, pinatawad sila ng Diyos at binigyan sila ng kanilang tunay na anak na si Isa. Sino pa po? Si Elijah. Si Elijah ay lingkod ng Diyos na isinugo niya kay Ahab at kay Jezebel. Nakipagtunggali si Elijah, nakipagtuos doon sa mga propeta ni Baal sa bundok ng Carmel at natalo niya lahat. Kaya pinagpapatay yung mga propeta. Gayunman, anong ginawa ni Jezebel? Tinugis siya. Handa siyang patayin. Nung nagtatago sa Yonghib, takot na takot siya, lumapit siya sa Diyos. Diyos, bakit ganito ang naging buhay ko? Kunin mo na lang ako. Yun ang kanyang pag-aalinlangan. Ang sabi niya, nag-iisa na lang ako. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka nag-iisa. May 7,000 Israelita na hindi sumamba kay Baal. Kaya sa matandang
Sa bagong tipan naman, mga mahal na kapatid, sino ang mga halimbawa ng mga lingkod ng ating Yahuwah na dumanas din ng pag-aalinlangan? Ito po ang sagot sa Mateo 11:2-3. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sino po ang isang halimbawa sa bagong tipan ng mga lingkod ng Yahuwah na dumanas din ng pag-aalinlangan? Isa po ay si Juan Bautista. Sino po ba si Juan Bautista? Siya po ang isinugo ng ating Yahuwah upang ipangaral ang katwiran upang mahanda ang daan ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Paano po siya nangaral? Buong katapangan na walang bahid ng pagkatakot. Ano po ang kanyang ipinangaral? Na si Yahushua ang Mesyas. Siya ang tagapagligtas. Ano po ang nangyari nang siya ay mabilanggo? Binilanggo siya ni Herod. Isinugo niya ang kanyang mga alagad upang tanungin kung si Yahushua nga ang Mesyas o dapat pa silang maghintay ng iba. Kaya kahit po si Juan Bautista ay nakaranas ng pag-aalinlangan. Sino pa po ang nagdanas ng pag-aalinlangan? Ito po sa Mateo 14:29-31. Halika, sabi ni Yahushua. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Yahushua. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Yahushua at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan? Sino po ang nagdanas ng pag-aalinlangan? Si Apostol Pedro po. Kailan po siya nag-aalinlangan? Pagkatapos na maipakita niya ang kanyang maningas na pananampalataya nang siya ay maglakad sa tubig. Ang tagpo pong ito ay nung bumaba na galing sa bundok, galing sa kanyang pananalangin ng ating Panginoong Yahushua. Yung mga alagad naman niya nasa bangka at nasa laot na. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Yahushua, naglakad siya sa tubig patungo doon sa bangka. Nung makita siya nung mga nasa bangka, akala nila multo. Kaya nagtanong si Apostol Pedro, Panginoon, ikaw ba yan? Kung ikaw nga yan, sabing ganon, papuntahin mo ako sa iyo, lalakad ako papunta sa iyo. Kaya ang sabi sa kanya ng Panginoong Yahushua, halika. Ayun nga, kaya siya bumaba sa bangka at naglakad. Pero ano po ang nangyari? Ano po ang dahilan ng kanyang pag-aalinlangan? Nung naglalakad na siya, napakalakas ng hangin. Bigla siyang natakot. Kaya ano nangyari? Unti-unti siya lumubog. Kaya pinagsabihan siya, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan? Kaya maraming nangyayari po sa ating buhay na maaaring maging sanhi ng ating pag-aalinlangan. Ano ba ang hindi lubos na pinaniwalaan ng mga alagad ng Panginoong Yahushua? Ito po ang sagot. Sa Lucas 24:36-38. Habang pinag-uusapan nila ito, nagpakita si Yahushua at tumayo sa kalagitnaan nila.
at binati sila. Sumainyo ang kapayapaan. Pero nagulat sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakikita nila. Kaya sinabi ni Yahusha sa kanila, bakit kayo natatakot? At bakit kayo nag-aalinlangan? Ano ba hindi lubos na pinaniwalaan ng mga alagad ng Panginoong Yahusha? Sila ay nag-alinlangan na ang Panginoong Yahusha ay mabubuhay na maguli gaya ng ipinangako niya. Nakita nila, ang marami sa kanila nakakita ng paghihirap ng ating Panginoong Yahusha. Binugbog ang katawan niya. Pinutungan ng korona ng tinik. Dumudugo ang kanyang ulo. Ipinako sa krus. Sinibat yung tagiliran niya. At siya'y namatay. Kalunos-lunos ang kalagayan ng ating Panginoong Yahusha. Bakit po sila nag-aalinlangan? Dahil doon sa ganun nangyari sa kanya, paano kaya mabubuhay na maguli ito? Sapagkat yung pangako niya na mabubuhay siyang maguli ay kagilagilalas, napakahusay, napakabuti upang maging totoo. Ang sabi nga sa English, too good to be true. Ngunit, nabuhay na maguli po ba? Opo, nakita siya. Hindi lang ng kanyang mga alagad, kundi sa isang pagkakataon, mahigit na 500 ang nakakita ng kanyang pagkabuhay na maguli. Makita nila, buhay na siya. Kaya marami po sa mga pangako ng ating Yahuwah Aba at Yahushua HaMashiach ang napakabuti, napakahusay, napakagaling, napakainam. Ika nga, hindi ka panipaniwala, ngunit lahat ng kanilang mga pangako ay dapat nating paniwalaan sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Ang banal na kasulatan ay nagsasaysay ng mga lingkod ng Yahuwah Aba na nagdanas ng pag-aalinlangan sa ilang panahon ng kanilang buhay. Kaya ito pong pag-aalinlangan ay normal na bahagi ng ating paglaki, pag-mature natin, paglago, pag-unlad, o pagsulong sa ating paglalakbay sa mundong ito. Ngunit ano po hindi natin dapat bayaang mangyari na tayo ay matalo ng ating pag-aalinlangan. Kaya nararapat na malaman natin kung paano natin haharapin, kung paano natin buburahin ang mga maling pag-aalinlangan sa ating puso at sa ating isipan. Kaya paano natin mabuting haharapin at lulutasin ang ating mga pag-aalinlangan? Anong dapat nating gawin kung may alinlangan tayo? Sa Marcos po, 9:23 hanggang 24. Sinabi sa kanya ni Yahusha, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Kaya ano po ang dapat nating gawin kung may alinlangan tayo? Dapat po kilalanin o aminin natin na mayroon tayong alinlangan. Kung hindi natin kikilalanin ang ating mga pag-aalinlangan at ito hindi natin papasinin, yaon po ay maaring maging sanhi ng panlalamig ng ating pananampalataya hanggang sa tayo mahiwalay na ng lubusan. Kaya ano po ang dapat nating gawin sa ating mga pag-aalinlangan? Dalhin natin
sa ating Haring Yahusya at sabihin natin sa Kanya, sasabihin natin sa Kanya at hilingin niya na tulungan tayo na mapagtagumpayan natin ang kawalan natin ng pananampalataya. Kailangan natin ng tulong ng ating Panginoong Yahusya. Ito pong tagpong ito, doon sa ama na mayroong anak na bata na sinasaniban ng masamang espiritu. Matagal nang nangyayari. Sinangguni na nga ito doon sa kanyang mga alagad, ngunit hindi napalayas yung masamang espiritu. Ngunit ang ating Panginoong Yahusya ay napalayas niya. Kaya kailangan po, kung hindi natin kaya, lumapit tayo, isangguni natin sa ating Panginoong Yahusya at trabahuhin natin ang ating mga alinlangan sa ating Panginoong Yahusya upang ito po, sa halip na manghina tayo, lalong tumibay ang ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Yahusya ay kayang baguhin ang ating mga pag-aalilangan upang ito ay maging malalim at matibay na pananampalataya. Paano po mababago ng ating Panginoong Yahusya ang ating mga alinlangan upang ito ay maging malalim na pananampalataya? Ito po sagot sa ikalawang mga taga-Korinto 5:16-17. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Paano po mababago ng ating Panginoong Yahusya ang ating mga alinlangan upang ito ay maging malalim na pananampalataya? Baguhin po natin ang ating pananaw. Bakit po kailangan baguhin natin ang ating pananaw? Ang ating pananaw sa buhay ay dapat maging katulad ng pananaw ng ating Panginoong Yahusya at hindi dapat sa pananaw ng karaniwang tao o ayon sa pananaw ng laman. Ano po ba ang pananaw ng Panginoong Yahusya? Yung pong gawain ng pagtubos at panunumbalik. Yung pong work of restoration. And yung pong work of redemption and restoration. Yung po pagtubos at panunumbalik. Ano po ang sinabi ni Yahusya sa kanyang mga alagad na dapat mangyari? Ang sabi niya, kailangan niya magtungo sa Jerusalem upang magdusa at mamatay. Ano naman po ang sabi ni Pedro sa kanya? Ito po si Apostol Pedro ay totoo. Nagmamalasakit sa ating Panginoong Yahusya. Kaya ano sabi niya? Hindi ako makapapayag, Panginoon. Dito lang kayo. Ano po sabi ng Panginoong Yahusya kay Pedro? Ang ganong pag-iisip ay galing sa dyablo. Ito ay nakabatay lamang sa pananaw ng tao. Actually po, mabigat yung binitiwang salita ng ating Panginoong Yahusya. Ano sinabi niya? Pumunta ka sa likod ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin. Pero yung mabagsik na pananalitang yon,
Sa pananaw ng ating Panginoong Yahusya, may layunin ang kanyang paghihirap at kamatayan. Tayo naman, paano natin dapat isaalang-alang ang mga kahirapan at mga pag-uusig na ating pinagdaraanan? Yung po ang paraan ng ating pakikisama, pakikilahok at pakikibahagi sa hirap ng ating Panginoong Yahusya Kristo. Kaya sa pananaw po ng ating Haring Yahusya, ang kahirapan ang magdadala sa atin sa kaganapan at kalwalhatian. Kung hindi natin papasinin ang ating pag-aalinlangan, ito po ay wawasak sa ating pananampalataya. Ngunit kung tatrabahuhin natin ito, ay mapapatibay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahusya. Kaya dahil po sa ating Panginoong Yahusya, ang mga karanasan na nagiging sanhi ng pag-aalilangan sa maraming tao ay maaaring magbunga ng malalim at makabuluhang pananampalataya. Ano po ang dapat nating idalangin sa panahon ng kahirapan o ng pag-aalilangan? Ito po ang sagot sa mga taga-Efeso 1:18 hanggang 20. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya ano po ang dapat nating idalangin sa panahon ng kahirapan at sa panahon na nagkakaroon tayo ng mga pag-aalilangan? Idalangin natin na ang liwanagan ng Diyos ang ating pag-iisip at ating puso. Ano po ang maibibigay ng kaliwanagang ito para sa atin? Ang kaliwanagang ito ang tutulong upang maintindihan natin ang layunin ng pagkatawag sa atin. Ang mga panahon po ng pag-aalilangan ay maaaring maging pagkakataon upang ang inaasahan natin ay ating maranasan at kung gaano kasagana ang mga pagpapalang inilalaan niya para sa atin. Ano po ang maibibigay ng ganitong pag-asa? Malwalhating pamana at walang kapantay na kapangyarihan. Yung kapangyarihan na yun ang muling bumuhay sa ating Panginoong Yahusya at nagluklok sa Kanya sa kanan ng Diyos. Kaya po, pagka nakadama tayo ng pag-aalilangan, nararapat wag nating babaliwalain ito, kundi hanapin natin ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan na ibibigay niya sa mga nananalig sa kanya. Kaya si Apostol Pablo po, dahil sa tinik sa kanyang tagiliran na nagpapahina sa kanya,
ay humukay ng malalim. Ibig po sabihin sa English, dig deep. Kung minsan po yung figurative speech sa English, pag sinali mo sa Tagalog, medyo nag-iiba na yung, medyo umiiba yung kahulugan. Ang ibig lang po sabihin, si Apostol Pablo ay gumugol ng kanyang panahon, nagsikap upang malaman niya ang dahilan kung bakit hindi inaalis ng Panginoon ang kanyang tinik. 3 beses siyang nanalangin. Ngunit hindi inalis yung tinik niya. Eh bakit kaya? Doon sinabi sa kanya ng Panginoon, ang kagandahang loob ko ay sapat na sa iyo. Dito po natutuhan ni Apostol Pablo na siya ay lumalakas sa kanyang kahinaan sa pamamagitan ni Yahushua Kristo na nagpapalakas sa kanya. Kaya nga, nasabi niya, kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Sapagkat sa kanyang kahinaan, umaasa siya sa ating Yahushua Kristo na nagpapalakas sa kanya. Paano ba natin mararanasan ang kapangyarihan kung pagtatrabahuhan natin ang ating mga pag-aalinlangan kasama ng ating Yahushua Kristo? Ito po ang sagot. Sa Judas 1:20 hanggang 22. Ito pong Judas na ito ay si Judas Tadeo. Mukhang yung pong pangalang Judas, gaya rin ng pangalang Juan, Pedro, Jose, ay mga pangkaraniwang pangalan ng kalalakihan sa Israel noong panahon ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ito po, hindi si Judas Iscariote, si Judas Tadeo. Ito po ang sabi niya. Mula kay Judas, alipin ni Yahushua Kristo at kapatid ni Santiago, para sa mga tinawag ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa pag-iingat ni Yahushua Kristo. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Yahushua Kristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Kaawa ninyo ang mga nag-aalinlangan. Kaya paano po natin mararanasan ang kapangyarihan kung pagtatrabahuhan natin ang ating mga pag-aalinlangan kasama ng ating Yahushua Kristo sa pamamagitan po ng awa, habag at pag-ibig ng ating Yahushua Hamasiyak. Sino po ang halimbawa ng nakadama ng awa at pagmamalasakit ng ating Panginoong Yahushua? Si Judas Tadeo, na sinasabing kapatid ni Santiago at kapatid din ng ating Panginoong Yahushua. Ano po ba ang kanyang pag-aalinlangan? May alinlangan siya na si Yahushua ang Mesyas. Alam niyo po, nung ang ating Panginoong Yahushua ay nagpunta sa Nazareth upang mangaral, doon siya lumaki, kasama niya yung mga kapatid niya roon, nagulat sila doon sa kanila napakinggan. Ngunit, hindi po sila sumampalataya. Natisod pa nga sila. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Yahushua, ang isang propeta ay walang dangal sa sarili niyang sambahayan, doon sa sarili niyang bayan.
Ngunit, ano pong nangyari kay Judas Tadeo? Dahil po sa awa at habag ng ating Panginoong Yahusya, siya ay nagbago. Naging masigla siya. Napagtagumpayan niya yung kanyang pag-aalinlangan. Ang katunayan, naging alagad siya ng ating Panginoong Yahusya at sumulat pa siya ng isang aklat sa banal na kasulatan na nagtataglay ng kanyang pangalan. Yun nga ang Judas o kung sa iba, Jude. Kaya ano po ang dapat na tuloy-tuloy nating gawin upang mapagtagumpayan natin ang pag-aalinlangan at mapalago ang ating pananampalataya? Huling talata po na babasahin natin, mga awit 94, 18 hanggang 19 at 22 pa. Kapag aking nagunitang, ang paako'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Yahuwah, ako'y tumatatag. Kapag ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Ngunit ikaw, O Yahuwah, ang sa akin nagtatanggol. Ikaw na aking Diyos, ang matibay na kanlungan. Ano po ang dapat na tuloy-tuloy nating gawin upang mapagtagumpayan natin ang pag-aalinlangan at mapalago ang ating pananampalataya? Tumawag tayo sa ating Yahuwah Abba kapag ang ating mga paay dumudulas. Ano po ibig sabihin ng kapag ang paa natin dumudulas? Kung tayo'y nadarapa, kung tayo'y nagdaranas ng matitinding kahirapan sa buhay, lalapit tayo, idudulog natin. Kung may alinlangan tayo sa ating mga puso, ilapit natin sa ating Yahuwah Abba at sa ating Yahushua Mashiach. Hayaan natin na kapag tayo ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig niya ang umaliw sa atin. At hayaan din natin na sa maraming mga panganib na ating sinusuong sa buhay na ito, hayaan natin na siya ang magtanggol sa atin sapagkat siya ang ating matibay na kanlungan. Subok na natin ang ating Yahuwah Abba at ang ating Yahushua Mashiach. Kaya tayo, sa marami sa atin, hindi tayo mag-aalinlangan. Ano man ang sumapit sa ating buhay, kahirapan, pagkakaroon ng karamdaman, mga sakuna, hindi tayo matatakot. Mga hawak tayo sa ating Yahuwah Abba at sa ating Yahushua Mashiach. Manalangin na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Panginoong Yahuwah Abba, maraming salamat po. O dakila naming alahin. Sumasampalataya kami na ikaw po ang nagturo sa amin sa gabing ito. Tinuturo mo na kami huwag mag-alinlangan sa iyo sa mga sinasabi mo at sa iyong mga pangako sa amin. Ang katunayan, o dakilahan naming alahin, kami, ang mga magulang at ilan sa mga anak, subukan na namin, o dakilahan naming Diyos, sapagkat sa maraming mga pagsubok sa aming buhay, sa mabibigat na karamdaman, ikaw po, o aming Ama, ang nagpagaling sa amin. Nakasagupa kami
ng maraming mga sakuna. Sapat upang kumitil ng buhay ng ibang tao. Gayunman, iniligtas mo kami, o dakila naming Diyos. Kaya naman, Ama, magtatapat kami sa iyo. Sasambahin ka namin hanggang sa huling sandali po ng aming mga buhay. O dakila naming Aba, sana po'y ipadama mo rin ang iyong pagtulong, ang iyong pagsagot sa mga dalangin ng aming mga anak upang sa kanilang paglalakbay sa magulong sanlibutan ito, lalong tumibay ang kanilang pananampalataya upang wag silang mahiwalay, o dakila naming Diyos, kundi makapagpatuloy sumasamba sa iyo hanggang sa huling sandali ng kanilang mga buhay. Maawa ka sa lahat ng iyong mga anak sa iba't ibang dako ng mundo ang may mga karamdaman sa mga sandaling ito. Pagalingin mo po ang iyong mga anak. Pakiunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Ikaw na aming Yahuwah Ropeka, pagalingin mo ang iyong mga lingkod. Ang mga naghihirap dahil po sa ekonomiya, o dakila naming Diyos, sa iyong kayamanan na hindi mauubos, ibuhos mo po sa iyong mga anak upang may magagamit kami sa aming kapakanan pa sarili, at higit sa lahat sa aming pagsambat paglilingkod sa iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Ikaw ang namatay, nagtiis ng matinding hirap upang kami po'y matubo sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Kung nagkakaroon man ng pag-aalinlangan sa aming mga puso, o dakilang Panginoong Yahusya, kung kami lalapit at tatawag sa iyo, alisin mo sana, o dakila naming Masiya, upang kami pong lahat na tinawag mo sa Assembly of Yahusya, kaming lahat, sana po'y makasalubong kami sa iyo sa himpapawid, sa oras na isusugo ka na ng ating Ama, upang kami sunduin, upang makapiling ka namin habang buhay. O dakila naming alahim, sumasampalataya po kami, nadidinig mo ang aming makaraingan. Pinatawad mo na rin po kami sa aming mga pagkakasala at mga pagkukulang. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahusya HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abay lumukob sa atin. Ang alaala at kapayapaan ni Yahushua HaMashiach magpalakas sa atin. At ang laging pagsama ng Ruach Kodash sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Brothers and sisters, just a few reminders. First of all, bukas po ay itutuloy po natin ang ating discipleship training program. Ito po ay 5 o'clock p.m. Pacific Standard Time. Saturday, September 2, 2023. The next week, itutuloy rin po natin yung ating children's ministry, September 8 at September 9, 11:30 p.m. and 11:30 a.m. respectively. At maghandaan na rin po natin ang ating nalalapit na mga Moedim, ating feast celebrations, the Autumn Feast for 2023. Meron po tayong 3 Moedim.
Ito po ay Feast of Trumpets, Day of Atonement, and Feast of Tabernacles. Pansinin po natin, yun pong mga petsang meron po tayong pagtitipon o kaya pagsamba. Ito po ay September 15. Itong ating pagsamba for Feast of Trumpets, September 15 at 6 p.m. Pacific Standard Time. Day of Atonement, pagsamba natin, September 23 sa Fremont. Ito po ay 5 p.m. Pacific Standard Time at in-person itong pagtitipon na ito. Yung Feast of Tabernacles po natin, meron po tayong dalawang pagsamba ukol dito, yung first day tsaka yung 8th day. Yung first day ay Friday, September 29, 6 p.m. Pacific Standard Time. At yung 8th day, ito po ay in-person na pagsamba. At ito po ay gaganapin October 6 at 5 p.m. Pacific Standard Time. Kung tayo po ay makakadalo in-person, lalo pong mabuti. Kung hindi po, ay pwede po tayong mag-connect via Zoom, YouTube, or Facebook Live. At bilang paghahanda, meron po tayo mga preparatory prayers. At ito ay magsisimula September 9 Sunday to Thursday, September 14 at 8 p.m. Pacific Standard Time. At lastly, let us continue to share all of our programs and our Bible studies. In addition to Facebook and YouTube and Zoom, we also have the following podcasts: Assembly of Yahusha. Pwede po natin i-share din itong mga iba't ibang apps na ito. Yan lang po, natatapos ang ating pagtitipon. Shabbat Shalom sa inyong lahat at pagpalain nawa tayo ni Yahuwah Abba at ni Yahushua HaMashiach. Malapit na natin makamtan ang ating